Grabe mga kababayan, si Vice President Inday Sara Duterte ay kung saan man mapunta, pinagkakaguluhan. Ito na po ang napakagandang balita mga kababayan. As again, two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis would be 24, not the existing 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Mga kababayan, narinig niyo po ang dating former Chief Justice Davide. Ito pa, mayroon pang isang justice. Panoorin po natin. Personally, my view is that the voting threshold is based on the number of members of the Senate, whether or not those members are present or able to actively participate. As long as they remain members of the Senate, they should be counted in computing the two-thirds. So right now, the number for me is still 16. The Constitution does not exclude members who are unable to participate in counting the two-thirds. That is, there's a reason for that, and that is to make sure that the process is not very easily obtained. So to protect the tenure of our highest officials, the Constitution is very strict that the two-thirds vote, dati yan, three-fourths religious tayo namin yan. The only possible exception. Ayan na mga kababayan, ito mismong mga dating justices, ang former Chief Justice Davide at ang former Justice Azcona, mga kababayan, sila mismo ay may mga sinasabi patungkol po dito na 16 votes ang kailangan para makonvict itong si Vice President Inday Sara Duterte. However, mga kababayan, sa kabilang banda naman, ito pong isang dati ring justice na si Carpio, may sinabi rin po siya na hindi lahat or hindi lagi 16 votes. Ito ngayon ang pinagmulan at pinagbasihan ng mga argumento, mga kababayan. Yan po lahat ang atin pag-uusapan, sisilipin natin, aalamin natin kung kanino ba talagang argumento ang mas may bigat para po dito sa nangyayaring impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung interesado ka dyan, kabayan, ay tumutok ka po dito sa ating channel sapagkat ito po yung channel ngayon, nag-re-rebranding na po tayo. Hindi ko na po kayo tatawaging mga subscribers lang, kundi tatawagin ko kayo mga mapanuring mga kababayan. Yan po yung tawag na po sa inyo. Kasi katulad ko, isa rin po akong mapanuri sa mga balita, sa mga tanong, sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Kailangan po nating suriin lahat. Hindi po tayo basta na lang dito naniniwala. Sapagkat ang sabi nga po, may kasabihan, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya dapat mga kababayan, kung isa ka pong mapanuring kababayan, dito nasa tamang channel ka, VMR, The Truth Seeker or The Truth Tester. Yan po ang atin pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ito na po, hindi ko na kayo bibitinin sapagkat ito na ngayon ang mga development ng ating pag-uusapan. Samantala ito muna, puntahan mo muna natin ito pong grupo ni Loestro mga kababayan, na nagpunta na po sila sa Senate ngayon. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang tatanungin, mas mainam na maresolba na ang issue sa conviction threshold o kinakailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction bago matapos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, nakatutok pa ang House Prosecution Panel sa pre-trial conference at sa ilalabas na pre-trial order ng impeachment court na magsisilbing roadmap o blueprint na hindi maaaring labagin sa paglilitis. Ayon sa kongresista, tatalakayin pa ng prosecution team ang magiging hakbang nila kaugnay ng conviction threshold. Siguro after this pre-trial conference, we will focus discussing this one, At come up also with the position of the prosecution kung meron ba kaming dapat gawin, kung ito ba ay qualified na to become a subject matter of a petition in court,
Of course, we recognize also the legal position of the other parties with respect to the threshold. Nakasaad sa konstitusyon na walang sino mang impeachable official ang maaaring mahatulan liban kung may pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa kasalukuyan, 24 ang bilang ng mga senador, subalit nakadetene si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft, samantalang nagtatago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court. Kabilang sa mainit na usapin ngayon kung ano ang conviction threshold para sa impeachment trial kay VP Duterte sa gitna ng kinakaharap na kaso ng iba pang senador. Si Senate President Sherwin Gatchalian nanindigang boto ng 16 na senator judges ang kinakailangan para makonvict si VP Duterte. Pero taliwas dito ang paniniwala ni Representative Luistro. The threshold must depend on the number of senators within the coercive means or power of the Senate. No? That is my personal opinion also. But I do recognize the position, contrary opinion of the others. Samantala, ipinahayag naman ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na in high spirits ang House prosecutor sa gitna ng pre-trial conference. Nanggagaling anya ang kumpiyansa ng mga ito sa mga ebidensya laban sa Vice Presidente para sa paglilitis. Our prosecution panel is in high spirits dahil unang-una yung ebidensya at saka yung mga articles at saka yung mga ipopropose, may papresenta ng mga testimonya at saka mga witnesses ay solid, no? Rock solid na madaling maintindihan ng korte, madaling maintindihan ng ating taong bayan. Tiwala rin si House Lead Public Prosecutor Luistro na sa tibay ng ebidensya magbabatay ng kanilang desisyon ang senator judges. My position on that is, kung malakas ang ebidensya, regardless of the fact that this is a political process, I think the senator judges will be inclined to look into the evidence and not based purely on political affiliation. No? Nonetheless, we would like to express our utmost confidence sa lahat ng ating mga senator judges. Sa Lunes, June 22, nakatakda ang pagpapatuloy ng pre-trial conference at pagsusumite ng 2 panig ng kanilang komento sa stipulation process. Rosalie. No? Of course, Alam nyo mga kababayan, napakaganda ng sinabi dito ni Luistro. No? Kung inyo pong pagbabatayan, ito mga kababayan kasi sinasabi niya, regardless no kung ito ay political process, kung sa kanya paniniwala ito mga kababayan sa side ni Luistro, no, na matibay ang kanilang ebidensya. So regardless ito na political process, kasi nga ang sinasabi siguro ito'y ito'y sinasapanta ko lang na siguro ang tinutukoy niya na political process doon nga sa pagboto. Kasi nga ganito po 'yun mga kababayan, kahit pa not guilty or guilty sa mga evidence itong si Vice President Sara Duterte, kung nga ito'y political process, maaari po talaga mahatulan na guilty or not guilty. Depende po ito sa political move kung kanino pumapanig. Ang pinaka-greatest example natin dito mga kababayan ay ito nga pong dating Chief Justice Corona. Kung ating marirecall si Chief Justice Corona, nahatulan po siya ng impeachment court ng Senado. Di ba? At na-impeach nga po siya. At na convict siya sa Senado. Now, anong gusto mong ipaliwanag dito, VMR? Ang pinapakita ko lang sa inyo yung comparison mga kababayan. Yung comparison na ito pong mga nangyayari, kung pagbabasihan natin, tumutugma ito sa sinasabi ni Luistro. Na sinasabi niya, bagamat ito'y political process, kung pagbabasihan ang mga ebidensya na sinasabi nila, para sa kanila mga kababayan, dito sa kampo nila Luistro, ito ay talagang mabigat. So sapat na para pagbasihan na i-convict itong si Bibi Inday Sara. Ayon sa kanila yan. Pero kung pagdating naman doon sa political process,
ay kahit walang kasalanan si VP Sara, pwede talagang i-convict kung political process ang pag-uusapan, kung makukuha nga nila yung 16 votes na katulad na nangyari doon kay dating Chief Justice Corona. Okay? So ngayon mga kababayan, eto na. Ano bang mga senaryo? Katulad na lang ito, yung isang nagsalitang congressman, sabi niya, rock solid. So yun ang paniniwala niya. Ibig sabihin nun sa rock solid, matibay ang kanilang mga ebidensya laban kay VP Inday Sara. Okay? So ito po yung side nito pong mga prosecution. Ano ho? So ngayon mga kababayan, ang debate dito nagkakaroon po ng bukod pa dyan sa rock solid evidence, which is saka pa lang natin yan makikita mga kababayan kung darating na nga ang aktual na pag-hearing na ng impeachment. Pagkatapos, saka lang natin makikita kung talaga nga bang rock solid evidence ang hawak nila laban dito kay VP Inday Sara. Without without parang sinisira na nakagad natin ang kanilang ebidensya na alam naman ng taong bayan, no, na ang isa sa kanilang pinanggalingang ebidensya yung pagkuha ng mga salin, pagkuha ng mga tawag nun yung sakuwa, di ba? Na alam na rin ito ng taong bayan kung ano po ang nangyari dito. Pero mga kababayan, bibigyan pa rin natin ng benefit of the doubt, no? Kasi nandyan na rin yan, hayaan na po natin gumulong po ito sa tamang proseso, which is yan nga sa impeachment. Ang ating ginagawa dito ngayon, para tinitingnan natin yung magkabilang panig, magkabilang view. Para tayong mga kababayan, ito yung pakiusap ko sa aking mga viewers ngayon, no. Aside from the sinasabi ko sa inyo maging truth seeker tayo or maging truth tester, no? Sinusubok natin ang mga katotohanan na sinasabi ng magkabilang panig. Maging maging meron din tayo sa larong chess. Ano ho mga kababayan, hindi ko naman kayo pinipilit na maging ganun ang inyong attitude, ano? Pero para sa akin, ipinagpapalagay ko ngayon na nanonood ako ng larong chess na mayroong magkabilang kampo na magkalaban. At nakikita ko ngayon kung saan papunta yung isa naman saan papunta. Yun yung senaryo ko ngayon bilang vlogger, bilang nanonood sa mga pangyayaring sabi nga nila, nag-uumpugang bato. Di ba? So, kung ilalagay mo yung sarili mo ngayon dyan, huwag mo rin ipagpalagay na judge ka. Dahil wala tayong karapatan. Di ba? Parang nanonood ka ng chess. Wala kang karapatan na i-judge mo yung tera ng isa. Di ba? Yung move ng isa, oy, mali yan. Huwag yan. Wala kang karapatan gumanon. So, kung isa kang meron, na katulad ko, lumagay tayo sa pagiging meron. Ang sino lang may karapatan, kung sino yung authority. Kung halimbawa katulad dito ngayon, siyempre yung Korte Suprema or yung impeachment court or yung mga judges ng Senado. Okay? So ito mga kababayan, tuloy na po natin ang issue. Nilatag ko na po yan sa inyo ha. Ito yung argumento nila. Ito ang argumento nila mga kababayan. Panoorin naman natin, ito pong, mayroon po ako rito nakita, yung argumento naman ni Carpio. Si Carpio pala mga kababayan ay may ganitong argumento, no? Si Carpio ay nagsasabing maaring magbago ang denominator depende sa mga senador na legal na kwalipikadong lumahok sa impeachment court. Tandaan po ninyo mga kababayan na may ganito pong sinasabi si Carpio, nagbago na ang kanyang pananaw. Kasi bakit natin sinabi? Ito kasi yung naunang sinasabi ni Carpio mga kababayan. Noong una sinabi ni Carpio na ang conviction ay nangangailangan ng 16 boto o 2/3 ng 24 na miyembro ng Senado. Ngunit sa mga mas bagong pahayag, ipinaliwanag niya na maaaring hindi palaging 16 ang kailangan kung may senador na legal na hindi maaaring lumahok bilang senador judges. Ang argumento niya ay nakabatay sa interpretasyon kung sino lamang ang dapat isama sa pagbibilang ng all the members of the Senate para sa impeachment trial. Ito na nga mga kababayan, no? Nagbago na siya rito. Maaaring magbago daw depende sa mga senador na legal na kwalipikadong lumahok sa impeachment court. Okay? Samantalang
si Adolfo Ascuna naman ay nanindigan ang 24 Constitution ay tumutukoy sa lahat ng 24 na senador. Kaya ang 2/3 requirement ay mananatiling nakabatay sa buong membership ng Senado. Ito ang posisyon lumalabas sa kanyang mga panayam at legal na paliwanag. Okay? So yun yung kanyang posisyon at mga legal niyang paliwanag. Bakit nga napapakamot si Luistro? Hindi na, nilagay ko lang yan mga kababayan para sa thumbnails, no? Na kasi 'di ba sa paliwanag nila, sabi nga niya sabi ng isang kasama niya, solid like rock or parang bato kasolid po yung kanilang mga evidence para ma-convict si BP Sara. At siya naman, sinasabi naman niya, bagamat ito ay political process, kung titingnan lang ang hawak nilang mga ebidensya, ay sapat na yun para ma-convict itong si BP Inday Sara. Kaya lang, bakit ka kumakamot? Hindi mga kababayan, ano lang yan ha? Side effects, sideline lang yan natin. Pakunting ano lang, para hindi tayo ma-bored dito, no? Makati siguro yung ulo niya or may kuto. Hindi, joke lang yan ha. Joke lang. Hindi tayo nag-aadumini mga kababayan. Okay? So, eto. Panoorin natin ng buo. Panoorin muna natin mga kababayan. Balikan lang natin itong si dating Chief Justice Davide. Kasi mayroon ako ditong napuna. May napuna ako dito. Hindi ko alam kung sino yung napuna nyo ito. As again, 2/3 would be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, 2/3 would be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Napansin nyo ba mga required to kababayan? convict. Napansin nyo ba yung sinasabi dito ni former Chief Justice Davide? Yung 24 sila, all of the members 24, di ba? Ang conviction dyan ay 16. Nung panahon na yan mga kababayan, 23 lang yung senador. So, kung 23 lang ang senador, ang sinasabi niya, kailangan lang ng 7 votes para ma-acquit. 7 votes lang. So, teka sandali. Kung 7 votes lang, 7 plus, tingnan mo nga, ilan ba? 7 plus 16, ilan yun? 23. Kung ganun mga kababayan, base dito sa sinasabi ni former Chief Justice Davide, kung 23 ang bilang, 16 pa rin ang mga senador para i-convict or mag-convict at 7 lang ang for acquittal. Napansin nyo yun? Napansin nyo yun mga kababayan? Ulitin natin, baka hindi nyo napansin yun ha? As again, 2/3 would be required to convict. Ayan ha, 2/3 for required to convict. Ilan ba ang 2/3? Yun nga yung 16. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16. Ayan, maliwanag ha. Yung basis dito ay 24. So 16 to convict. Okay? 2/3. Tuloy natin. To convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Ayan mga kababayan. Sabi niya, in other words, ngayon daw sila ay 23 lang, no? The 7 votes is
enough for acquittal. Sandali. Pag Bemar, sa pagkakaintindi ko, paano ba yun? Di ba dapat mabawasan din yung yung bilang ng kasi nga nabawasan din sila. Yun din yung pagkakaala-kala ko dati, mga kababayan. Kaya lang, naalala nyo sa math, di ba? May parang rounding off. 2/3 ang pinag-uusapan dito. Sa 23, ang 2/3 dyan ay mahigit 15. Sa mga matatalino sa math, sige nga, i-math nyo ngayon ito. Ang 2/3 ng 23, mahigit 15, tama hindi? So kung mahigit 15 yan, papasok yan rounding off to 16. O sige, kayo na po ang musga. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, ito kaya ang pinagkuhanan ni Chief Justice Davide? 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough. Okay. The vote of 7 will be enough for acquittal. Meaning to si mga kababayan, kung hindi mo tatanggapin yung paliwanag na ni-rounding off yung 15 plus 15 point something ganon to into 16, saan naman kumuha ng basihan si Chief Justice Davide ng 7 for acquittal? Kasi, di ba mga kababayan, 16 plus 7 equals 23, which is yun ang sinasabi niya. Kaya kung pagbabasehan natin itong sinasabi dito na senaryo ni Chief Justice Davide, nung 23 na lang ang mga senador, ay 7 lang. Acquittal na. 16 pa rin ang conviction. Nung 24 naman, ang mga senador, 2/3 pa rin ang conviction. Ilan ang 2/3? 16. Ilan ang acquittal? 8. 8 pa or 9? O ba? 8 pa or 9? Basta, kailangan nila ng 16. Sorry ha. Kailangan nila ng 16. So, ito sa aking take away dito, kahit mag-23 pa ang mga senador, sa ngayon kasi mga kababayan, legally sa ating batas, si Senator Jinggoy, suspendido. Pero yung kanyang pagkakasuspindi ba, sapat na ito para matanggal o wala na siya sa Senado? Hindi na siya kasama doon sa all its members of 24 of the Senate? Masasagot yan mamaya mga kababayan. Tapusin lang muna natin ito. Ngayon, ito pa. So ngayon, nakikita na natin mga kababayan na ito para sa akin lang kung titingnan natin, pag bumababa pala yung bilang ng mga senador, bumababa din yung conviction, bumababa din yung acquittal. Based dito mga kababayan, di ba? Tama hindi? Di ba? Okay. So iwan na natin yan. Balikan natin si attorney itong si dating Justice pangalan to Azcuna. Personally, my view is that the voting threshold is based on the number of members of the Senate, whether or not those members are present or able to actively participate. As long as they remain members of the Senate, they should be counted in computing the 2/3. So right now, the number for me is still 16. The Constitution does not exclude members who are unable to participate in counting the 2/3. That is, there's a reason for that, and that is to make sure that the process is not very easily obtained. So to protect the tenure of our highest officials, the Constitution is very strict that the 2/3 vote, dati yan 3/4 Remedios tayo namin yan. The only possible exception to my view, in my view, is the case of Senator De La Rosa, whom we call Bato.
if he is judged a fugitive, he can be considered, in my view, as resigned, constructive resignation, because being a fugitive entails running away from the legal system. And if one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system. If he is declared fugitive and disentitled, there's a doctrine of disentitlement in case of fugitive, and therefore no longer a member of the legal system that he is denouncing by being a fugitive, then it's -1. And if it becomes 24 minus 1, 23, two-thirds of that will become 15. May napuna ba kayo mga kababayan? Parehas po, no? Parehas two-thirds ang pinagbabasihan na conviction. Pero may napansin ba kayo bandang dulo sinabi niya? Pag si Senator Bato ay na-declare na fugitive, ay constructive, ano? Ang tawag nun? Constructive fugitive na siya, no? Mga kababayan, napunan nyo ba yun? Nabalikan natin. And therefore no longer a member of the legal system that he is denouncing by being a fugitive, then it's -1. And if it becomes 24 minus 1, 23, two-thirds of that will become 15. Kita nyo mga kababayan, ha? Two-thirds of that will become 15. Pero, tingnan nyo yung two-thirds, di ba? Yung naano na natin kanina sa kabila. Tingnan nyo, ha? Ito po hindi po para sa ano dito si Justice Ascona, mga kababayan. Pero, di ba sa mathematics, tingnan nyo yung ano, yung two-thirds ng 23. Paki-check nyo nga po mga kababayan kung ilan. Paki-check nyo nga kung ilan ang two-thirds. Di ba may something point din yan? Di ba? Ilan yun mga kababayan? Ha? Ilan yan mga kababayan? Di ba may something point ganon? Ayan o. 15.333. So hindi po pwede na 15 lang ito mga kababayan. Ito ano ko lang ha. Hindi ko po ginadjust dito si Justice Ascona. Pero hindi naman po pwede na baliwalain mo yung 15 yung 13 yung 333 ayun no. Inano ko po mga kababayan no. 3.33 23 up to third 15.333. Di ba mayroon tayong tinatawag na rounding off? Di ba? So lalabas pa rin nito mga kababayan na 16 pa rin. Oh, 16 pa rin. Tama yung sinasabi ni Chief Justice Corona. Kung lalabas na 23. Di ba? Ay Chief Justice Davide. Pero ito mga kababayan, sinasabi naman din niya, fixed talaga ang Constitution na 16. 16 talaga. Kaya lang, nag-come up siya doon sa ano, dahil di umano, pag na-declare, itong si Bato na fugitive from justice, ano nga siya, mapabawasan nga. Di ba? So, teka lang. Meron tayong malaking tanong dito. Saan nga ba sa Senator Bato fugitive from justice mga kababayan? Ito yung mahalaga na makita natin lahat. Ito, sa argumento, inaamin niya na all its members ng Senado, ang pagbabasihan natin ay bilang 24. Kung ganon, asaan ang legal na batayan niya para bawasan ang bilang ng Senado? Kung sa isang banda sasabihin nila na fugitive si Bato, ito na nga mga kababayan, tinutukoy natin. May nagsasabi kasi fugitive si Bato, di ba? Sinasabi nila fugitive daw.
ang mahalagang tanong, saan ba fugitive si Bato? Sa batas ng Pilipinas o sa batas ng iba? At ilang punto pa, di ba nga rin ang desisyon ng korte sa TRO kay Bato, di ba nga di rin nagdesisyon ang korte sa TRO kay Bato dahil di pa rin ito kinikilala at wala pa sa kanilang kaso? So, alam mo mga kababayan, itong question ko kanina, argumento ito, patungkol ito kay Carpio. Kasi si Carpio nga, hinahanapan ko ng rason kung saan siya nakakuha ng argumento. Kasi sabi ni Carpio, maaaring magbago ang denominator depende sa mga senador na legal na kwalipikadong lumahok sa impeachment court. Yun. So, tinatanong ko siya saan siya kumuha ng depende sa mga senador na legal na kwalipikado. Saan siya kumuha ng legal? Ngayon, narinig natin dito kay Ascuna, Justice Ascuna, pwede pala kung fugitive. Pero ang mahalaga nating tanong, balikan, saan fugitive si Bato? Mga kababayan, hindi po ako nagdadagdag, magbabawas, or magkukonklud. Wala po yun. Sinusuri po natin ngayon ang magkabilang panig. Although itong si Justice Ascuna, sinasabi niya, no, 16, pero bandang uli, mayroon siyang pasabit na sinasabi, fugitive. Diba? So maaari daw maging 15. Pero kung tiningnan naman natin ang 15, ang rounding off naman pala, ang 2/3 pala ng 23 ay 15.333 something. Na kung i-rounding off yan, 16 pa rin mga kababayan. Katulad nung sinabi rin kanina ni Chief Justice Hilario Davide. So, balikan natin si Carpio. Si Carpio, hindi kaya ang ginawa niyang basihan ay itong fugitive na maaaring tinutukoy ni Ascuna? Kung ito man yun mga kababayan, saan din kumuha na korte sa Pilipinas na nag-declare ng fugitive from Justice of the Philippines itong si Senator Bato? Dahil ang available lang po natin mga kababayan na alam ay ang mayroon lang pong nag-declare sa kanya ng fugitive from justice ay ang ICC. Wala pong kaso si Senator Bato sa Pilipinas. Hindi ko po pinapanigan si Senator Bato. Hindi ko po pinapanigan si Chief Justice Ascuna, Chief Justice Davide, Carpio. Wala akong pinapanigan. Inilatag ko po sa inyong lahat na ganito po ang sitwasyon, mga kababayan. Mas maganda may panukuran pa tayong abogado para mas lalo tayong malinawan. And corruption case sa Sandigan Bayan, plunder to be specific. So plunder po is a case kung saan hindi po matter of right yung bail. So ibig sabihin po niyan, kailangan mag-petition for bail ni Senator Jinggoy. Tapos kung makita ng judges na hindi malakas yung ebidensya sa kanya, ay pwede pa rin naman po yan siya magpiyansa. Okay, so again, yan po ang difference, hindi lang po matter of right. Kasi in other cases, kahit na po hindi ka mag-petition, magbabayad ka lang, automatic, pwede ka agad magpiyansa. So I just want to distinguish that kasi now-confuse po tayo from non-bailable and bailable offenses. Wala po kasi talaga tayong non-bailable offenses, strictly legally speaking. Ang meron lang tayo, bail as a matter of right at discretionary bail depending on whether or not kung malakas ba yung ebidensya laban sa accused. Okay, so anyway po, going back to our main issue dito sa suspension na to, ang titingnan natin dyan of course is RA 7080 or an act defining and penalizing the crime of plunder or the plunder law. To be specific. So dito po yan sa section 5 yung pinaka ini-insist kasi ng mga anti-Cayetano block sa Senate. So ito, suspension, section 5, suspension and loss of benefits. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act
whatever stage of execution and mode of participation is pending in court, shall be suspended from office. Should he be convicted by final judgment, he shall lose all retirement or gratuity benefits under any law, but if he is acquitted, he shall be entitled, so on and so forth. So ito yung relevant lang naman sa atin. Itong pag-file down ng criminal ng valid information ay he shall be suspended from office. So ito-take note nyo lang po dyan, ang nakalagay lang naman dito, suspended from office. So yung suspended from office po, that is different from expulsion or removal from office. So in very simple terms, kahit po suspended ang isang public officer because of the plunder law, hindi po ibig sabihin nun ay natanggal na siya bilang senador in this case kasi Senator Jinggoy po ang pinapag-usapan natin. Okay, because again, suspension po is different from expulsion. So madali na lang po yan. Yung mga mahilig dyan mag-lawyer sa social media, you can just research that. And I'm sure mabibigyan kayo ng direct answer ng mga AI ninyo na iba yung definition ng suspension from expulsion. Okay, so again, pag suspended, he retains his title. He is still a senator of the Republic of the Philippines. It's just that limited ngayon yung mga pwede niyang gawin. Okay, so ang counter nga dyan is sinasabi since suspended daw, hindi na siya functional senator, therefore excluded na siya from the voting requirement. Pero mamaya po mas explain ko yun in detail. Ngayon po sa foundation muna tayo ng discussion. Ang gusto ko lang po maintindihan ninyo sa parte talaga na ito, magkaiba ang suspension from expulsion. It is only when you are expelled or removed from office, hindi ka na po magiging senator. Kaya nga 'di ba yung best example lang dito actually is si Congressman Kiko Barsaga. Ilang beses po siya na-suspend sa Congress, sa House of Representatives. Pero despite his suspension, he still remains a member of Congress. Tapos nung na-expel lang siya, nung tinanggal na siya, dun lang siya naging ex-congressman na yung ginamit niyang pangalan dun sa social media pages niya. Okay, so yan lang po sa the preliminary matters. Ngayon po, punta tayo sa first question natin, which is kung 16 ba talaga fixed number 16 palagi regardless of kung ano mangyari yung impeachment conviction vote na requirement. So break lang po muna tayo mga kataong bayan Seymour kasi gusto ko lang po pasalamatan kayong lahat. We have recently crossed po 400. Ang ganda nitong tinatalakay ni Atty. Niel, mga kaubayan. Saka naman po tayo magbigay ng opinion at reaction mamaya pagkatapos po niya, ha? Kasi mahalaga po nito maunawaan natin. Dito po natin dalhin ang lahat ng ating argumento para mayroon po tayong mapulot na take away mamaya sa ating video na ito. Okay, tuloy natin mga kababayan. Kung po ang tatanungin ninyo, ang sagot ko po dyan is yes. 16 po yan palagi fixed yung impeachment vote required. And hindi po yan... Ayan mga kababayan, ito'y abogado na nagsasalita na alam po niya at constitution din po ang kanyang binabasa. 16. Ito po ang side naman ni Atty. Niel Abayon, 16 mga kababayan. Dahil tinatawag nyo akong quote-unquote DDS lawyer, kung hindi, yan po ang understanding ko of the Constitution plus the statutory construction principles in relation to kung paano i-interpret yung Constitution na natutunan ko po sa law school pati of all the cases that I have read in relation to constitutional issues. Okay, so una po ang titingnan natin dito is yung nasa Article 6, yung membership talaga ng Senate. So nasa Section 2 po agad yan. Kita naman nyo dito. Article 6 sa Legislative Department, Section 2. The Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. So ang ibig sabihin po nito, dito natin nakikita yung actual membership of the Senate, which is composed of 24 senators. Again, this is the membership of the Senate po natin at yung magic number po na yan is the number 24. And then of course, after po nito, tingnan naman natin yung voting requirement under Article 11, Accountability of Public Officers. So nasa Section 3, number 6 po yan. The Senate shall have the sole power to try and decide. Then ito po sa last sentence tayo. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So again, take note po of all the members of the Senate ang ginamit na words ng Constitution po natin. So ilan nga po yung membership of the Senate like what I showed you, yung nasa Section 2 of Article 6, 24 po ang membership ng Senate. So therefore, since this provision refers of all the members of the Senate, yung titingnan po niyan nga, yung Section 2 of Article 6. So yung magic number nga po doon, 24. So yung 2/3 of 24 is 16
votes. Okay? And then yung next po na gusto ko lang i-discuss sa inyo na kung hindi to nire-refer ng Constitution natin na all members of the Senate talaga to, which is yung 24, edi dapat po nilagay nila dyan is members present lang. Kasi if we actually read the Constitution, may mga other provisions dito na nagre-require ng voting of all members present lang. So ipakita ko rin po yan sa inyo para maintindihan nyo talaga. Okay, so we're back po in Article 6, yung Legislative Department Provision, Section 16, number 4 to be specific. So kita po nyo dito, each house shall keep. So take note nyo mga kababayan na hindi po basta present lang ng mga senador, kundi all its members. Yan po lagi ang ating iti-take note ha. Hindi po basta present lang na senador, kundi all its members. Kasi kahit absent ka, senador ka pa rin, kaya bilang ka pa rin doon sa all its members. Pakitake note niyan mga kababayan. A journal of its proceedings and from time to time publish the same except such parts as may in its judgment affect national security, and the yeas and nays on any question shall at the request of 1/5 of the members present be entered in the journal. Diba? So dito po makikita natin na talagang alam ng mga framers sa Constitution natin kung kailan required yung members present lang na voting from all members na fixed talaga. So in other words po, kung sinadya nila or ginusto nila na members present or functional members lang yung voting requirement dun sa impeachment conviction, pwede po sana yan nila gawin na ito yung words na ginamit. Pero dun nga po ang nilagay lang nila 2/3 vote of all members. So wala na tong present na provision. Okay, so ngayon po punta na tayo sa pinaka-interesting question. So ayan, maliwanag mga kababayan. So doon po sa sinasabi ay dapat as all its members, no? Wala na po yung present. So kasi nga maari baka dito sila magpunta sa argumento na ito na present. Pero sa Constitution pala mga kababayan, dapat all its members. Kay absent, kay wala dyan, kasama pa rin bilang senador natin, which is yung functional senator na argument. So in other words, what if daw po kung sobrang dami nang nakakulong or nagtatago na senator, which will make it impossible for the Senate to come up with 16 votes. Kung in that situation po ba, dapat mag-iba na yung of all members na voting requirement. Ito, maganda ito mga kababayan. Okay, so kung ako po ang tatanungin nyo, ang masasabi ko po dyan, hindi po ako agree na dapat mag-adjust depende nga dun sa kung ilan lang yung functional senators. And the first reason po niyan is because of the very purpose and spirit po of the 1987 Constitution. So kung tatandaan po natin, yung Constitution na to was created in response to the presidency of Marcos Sr. So during the time po of Marcos Sr., di ba alam naman natin, consolidated yung napakadaming government functions under his office, making him very powerful. So to prevent that na makonsolidate yung napakadaming power sa isang tao lang sa isang office, ito yung response ng taong bayan back then, which is the 1987 Constitution. So like what I have repeatedly explained, pag iaalaw kasi natin na functional membership lang yung maging basihan, that can really lead po to political persecution if you ask me. So when I say political persecution, pwede po mag-file ng kung ano-anong cases versus mga opposition senators para ma-quote-unquote suspend sila tas hindi na sila maging functioning senator. Tapos pwede rin po kung kidnapin or itago yung ilang senators para lang po mapababa or para po makontrol nila yung Senado. So kung makikita po natin, it can lead po talaga to a very scary and dangerous situation po if you ask me. Diba? Tama mga kababayan. Agree ako dito sa naging opinion at pananaw ni Attorney Niel Abayon, no? Kung ganun na po katalamak ang itong administrasyon na ito at wala na po silang gagawin kundi ipahuli, ipakidnap, ipakulong, or para hindi makarating maging absent ang isang senador. So, delikado. Mangyayari ngayon yan, wala na talaga. Diba? Political persecution talagang mangyayari dito. So, agree ako na itong preamble ng batas, itong ating saligang batas noong 1987 ay para nga i-secured na hindi na maulit ang ginawa ng Marcos Sr. Na mangyari uli yon na siya na lang ang batas, wala nang iba. So again, that is one of the reasons po kaya very strict po yung Constitution natin sa mga voting requirements, sa mga words used, because that is a safeguard po or a protection sa atin pong lahat na taong bayan from potential abuses
ng government officials natin. So in very simple terms, hindi po dapat gamitin yung pag-interpret ng Constitution when it becomes politically convenient to one party lang. It should always be interpreted in a manner or in a way na favorable for all Filipino citizens regardless of political affiliation. Kasi again, the main purpose of this or one of the purpose of this Constitution is to protect us from abuses from government officials. Okay? And then yung next po na masasabi ko dyan, kung susundin natin yung functional senators only, that is in effect po will be an amendment to the Constitution kasi yung words nga na pinakita ko sa inyo kanina, ang nakalagay lang doon of all members period. Wala namang sinabi of all functional members lang. 'Di ba? So nagdagdag tayo ngayon ng qualifier to that membership vote requirement. Kaya hindi po ako pabor doon. And if you actually look at the fundamentals or the basics when it comes to interpreting the Constitution, one of the consistent rules po na ginagamit talaga ng Supreme Court dyan across numerous jurisprudence decided cases is sundin lang po yung verba lehis na statutory construction principle, which means pag free from ambiguity, yung hindi po confusing, madaling maintindihan yung words ng Constitution, ay i-apply at interpret lang po yung Constitution using yung mga simple and plain meaning ng words used niya. So I will show you one of the more recent decided cases na diniscuss po to, which is the Duterte versus HOR case yung 2025 kasi this involves constitutional issues naman po in relation to impeachment. So dito ni-reiterate po ng Supreme Court na verba lehis yung pinakaunang sundin sa constitutional interpretation. So ito po, kita nyo naman dito, in interpreting the Constitution, the court is mandated to apply the law based on its plain meaning. It is the duty of the court to apply the law the way it is worded. Basic is the rule of statutory construction that when the law is clear and unambiguous, the court is left with no alternative but to apply the same according to its clear language. So you may read this na lang po, hindi ko na babasahin kasi hahaba pa yung discussion natin. But yung pinaka-point ko lang po talaga dito, if you read po kasi the Constitution in relation to the voting requirement when it comes to impeachment conviction, since ang nakalagay lang po doon is 2/3 vote of all members period. So if we apply po the verba lehis in that provision, yung plain meaning po ng batas na yon is 2/3 vote of all the membership nung Senate, which is the number 24. So in very simple terms, 16 po talaga yung voting requirement. Okay? And then yung isa pa po na maganda ring statutory construction principle dito is if meron pong mga words omitted in certain provisions, ang interpretation po dyan ay sinadya yon yung pag-omit or yung pagtanggal ng words na yon. So kung makita po nyo, yung omission principle works hand in hand or related po sa verba lehis. So dun nga po sa impeachment conviction, inomit nila yung members present or functional members lang, walang ganong word. Therefore, yung interpretation dun ay sinadya yun ng framers na talagang fixed membership yung maging basihan. Kasi kung ginusto nila na of members present lang or of functional members, edi pwede po sana nila yun gawin kasi in other provisions nga, naglagay sila ng mga ganong qualifiers. So ngayon po, punta naman tayo sa final question natin, which is na kung sundin daw yung ganitong interpretation ng Teka mga kababayan, bagong final question. Napakaliwanag pala talaga ng batas, no? Patungkol po dito. So ibig sabihin, pagka pupwede pala yung isang bagay, ay nakalagay pala yan sa Constitution or sa batas. Kung hindi pala pupwede, hindi po yan nakalagay. So pagka malinaw pong nakalagay at hindi nakalagay, wala po tayong pwedeng gawin kundi sundin po kung ano lang ang nakalagay at ano ang hindi nakalagay, hindi natin dapat sundin at gawin. Nagets niyo mga kababayan? Ituloy natin. Constitution like what I am explaining, it will lead to a situation kung saan parang impossible na daw magpa-convict. Kasi baka daw po mahirapan na makakuha ng 16 conviction votes from the senator judges yung prosecution. Okay, so ang masasabi ko lang po dyan, kung mahirapan talaga magpa-convict, then that is actually intended po talaga by the Constitution and by the framers. Because ang tatandaan po natin in impeachment process, this not only affects the right of the impeachable officer himself or herself, kundi pati rin po yung rights ng mga bumoto at sumuporta dun sa impeachable officer na yon. Kasi kung mapakonvict mo po yung taong yon, that is in effect po
para mo nang pinawalang bisa yung boto, yung millions of votes po ng taong bayan na nag-support at vote sa impeachable officer na yon. So dun pa lang po makikita nyo na yung gravity nitong impeachment process, kung bakit hindi siya dapat minamadali, hindi siya dapat gawing simplified or madali lang magpa-convict. So it is a balancing po of the right of accountability against abusive and corrupt officers, but of course it must also be balanced po with the rights of the accused, the rights of the voters, and the Bill of Rights din po nung respondent in an impeachment case. So yan lang po, in very simple terms, sinadya po yan na mahirap magpa-convict kasi hindi dapat ginagamit talaga yung impeachment process merely for political persecution. Yes, it is meant as a safeguard po against corrupt officials, pero it should be done in a manner that is consistent with the entire Constitution. Yan po yung actual decision sa Duterte versus HOR, di ba, na dapat during impeachment, all other constitutional provisions must be read and understood together, kasi ganun po yung basic din when you interpret the Constitution. Dapat read sila together talaga lahat para hindi ka lang nagpipili kung ano yung mga favorable dun sa political affiliation mo. And then yung isa pa po na gusto ko rin talaga maintindihan ninyo, kung gusto lang sana talaga gawing madali magpa-convict in an impeachment, yun nga po, di ba, pwede yun sana baguhin ng framers ng Constitution natin yung voting requirements, pero sinadya po nila na mas mataas yung voting requirement kasi alam naman po natin usually, di ba, super majority yung Senate. So kung abusive po yung mga public officers natin tapos may super majority sa Senate, sobrang dali po mag-politically persecute in that situation. So yun po yung gusto talaga maiwasan, yung hindi siya gamitin as a political persecution tool. Kasi yung main purpose po dapat ng impeachment is the right to accountability nating taong bayan. Hindi siya pang politically persecute talaga. And then yung isa pa po na gusto ko lang din ipaintindi talaga sa inyo, although pag ipakita ko kasi isa-isa yung provisions tatagal tayo, pero kung mapansin po ninyo or if you like reading the Constitution, kung makita po ninyo yung mga provisions dyan na may mga 2/3 voting requirement, mas severe po talaga or mas serious yung usapan doon compared to majority vote. So yung isa po dyan is when you will expel a member of Congress, dapat 2/3 vote din po yan. And then yung pag-override din po ng presidential veto, pag yung meron na pong bill na sinubmit sa president for signing pero vinito ng presidente, meaning ayaw niya pirmahan, kung gusto yun maging batas ng Congress, dapat 2/3 vote din yung required doon. And then yung pag-concur din po ng Senate sa mga international treaties, 2/3 vote din po yung required doon. So from there po makita natin na mas mataas, the higher the voting threshold, ibig sabihin po niyan, mas seryoso po talaga yung pinapag-usapan. So again, going back to my main point, sinadya po yan na ganyan yung words ng Constitution natin para talaga hindi maging madali yung pag-convict at hindi siya magamit simply for political persecution. Okay, so yan lang po Ayan mga kababayan, salamat ang sa iyo, masasabi. attorney ha, salamat at naintindihan ko yung sinasabi mo. Para sa akin yung sinasabi ni attorney, in short, huwag niyong balosabasin ang batas. Huwag niyong huwag niyong yurakan, huwag niyong bastusin, huwag niyong walang hiyain yung batas. Batas ay batas, nasa batas yan, dapat tayo rumespeto at gumalang mga kababayan. Ngayon, narinig na natin ang lahat. Narinig natin ang facts, ang magkabilang panig, nailatag na natin, Although nga si Ascuna, di ba? Naibigay natin. Si Ascuna, pinanindigan pa rin niya ang 2/3, which is 16. Pero yung tungkol naman doon sa sinasabi niya na 15, hindi tayo agree doon dahil hindi basta 15 lang yun eh. Ang 2/3 pala ng 23, pumapatak, mga kababayan, ay 15.33. So kung ira-rounding off ito, 16 pa rin. Which is tumutugma yan doon sa sinasabi naman ni Chief Justice Davide na nung 24, 16 pa rin, nung 23 na lang, 16 pa rin. Kasi 7 lang para ma-acquit itong si BP Inday Sara. So, si Carpio naman, sinasabi niya na maaari daw magbago. Pero, nalaman naman natin saan siya kumuha ng legal na basihan. Dahil kung babalikan natin yung sinabi ni Justice Ascuna na pag fugitive injustice si Senator Bato, maaari nga maging 23 na lang ang bilang. Ngunit, yun ay questionable na naman. Saan ba siya fugitive? Nakakita na rin natin mga kababayan, isang maliwanag naman,
bukal na kaalaman sa lahat ng mga Pilipino na wala pong warrant of arrest si Bato sa korte ng Pilipinas. So hindi po pwede mag-declare ng fugitive of justice ang Philippine Court laban kay Bato. Dahil kung magde-declare sila, it's tantamount to say na mayroong kaso si Bato. Pero sa pagkakaalam ng karamihan ng taong bayan, walang kaso si Bato sa Pilipinas. Ang kaso niya dyan sa ICC. So therefore, ang ICC ang mayroong declare na fugitive. Ang tanong nga natin dito mga kababayan, i-honor ba ito ng korte natin na dineclare si Bato ng fugitive para maging 23 na lang dahil fugitive para pumasok doon sa argumento ni Justice Ascuna na pag mayroong isang fugitive from justice, hindi na siya mabibilang or magiging 23 na lang ang senador. Dito naman sa kabilang banda, kay attorney Niel Abayon, nilatag niya lahat ang facts. So naninindigan pa siya, base sa konstitusyon na pinanood at binasa niya, ay 16 talaga ang maaaring conviction. At pinakita niya rin kung saan mapupunta ang lahat. No? At pinakita niya na hindi basta-basta pupwede na lang na gawin yon kasi nga mapanganib. Dahil sinadya talaga na maging istrikto dahil nga sa ang pinagmulan nitong batas o itong 1987 Constitution mula doon kay Marcos na talagang sinarili na lang, siya na lang ang lahat, big diktador na, no? Sa kanya na lang lahat ng batas. So, kung magkaganon isang mapanganib na senaryo dahil pupwedeng kidnapin na lang ang senador, gurgurin, kung ano man ang mangyayari sa isang senador na hindi pabor sa kanila, political na lang talaga ang prosecution na mangyayari, kumukalaban nila, syempre mawawala na. Isang mapanganib, which is nagawa ito ng konstitusyon na safeguard or harang ito para hindi na mapenetrate ng mga abusado ng mga politiko. Okay? Ngayon, nailatag na natin ang facts, konteksto ng pinag-uusapan. Ito na ngayon ang mahalagang tanong mga kababayan. At dito tayo magbigay ng ating opinion at komentaryo. Itong tanong, kung ang konstitusyon ay nagsasabing all the members of the Senate, ano ang eksaktong legal na batayan para sabihin hindi na isasama ang isang senador? May batas ba? May desisyon ba ng Korte Suprema? O isa pa lamang itong legal na interpretasyon? Sa lalit sabi mga kababayan, ang mga napanood natin, may mga kanya-kanya silang interpretasyon. Si Attorney Neil Abayon, Justice Ascona, Justice Carpio, Chief Justice Davide, may mga kanya-kanya silang interpretasyon. Pero may kanya-kanya silang magkaiba ang kanilang interpretasyon. Magkakaiba ang kanilang interpretasyon sa iisang batas. Ngunit ang tanong dito mga kababayan, may batas na ba? Mayroon na bang desisyon ang Korte Suprema? O ito ba ay nananatiling legal pa lang na interpretasyon? Yan mga kababayan, ang napakagandang paikutin natin na tanong. Sabi ko nga sa inyo kanina, tayo dito sa VMR channel, unti-unti na tayong bubuo ng isang brand na pag nanood kayo sa VMR channel, hindi lang kayo basta taga-panood, kundi isa rin po kayong truth tester. Susubukin natin, susuriin natin ang lahat ng mga katotohanan. Kung sino yung mas nakakaangat sa mga katotohanan. Kung sino talaga ang may katotohanan. Kasi sinasabi ng kabilang kampo, ito yung katotohanan ko. Sabi ng kabilang kampo, ito rin yung katotohanan na ito yung facts na alam ko. Diba? Base sa konstitusyon. So tayo dito ngayon, kailangan tayong maging mapanuring mga kababayan. Pagkatapos na maging mapanuring mga kababayan, pag napapanood na natin, nakikita na natin, ipagpalagay natin ating sarili ng mga
meron ng larong chess. Kung alam mo maglaro ng chess, ikaw ngayon, kayo ngayon kabayan na nanonood sa akin. Ako kahit papaano marunong ako ng konti maglaro ng chess. Kaya minsan nagiging meron din ako. Minsan, yung mga maglalaro, mas marurunong pa sa akin, ha? Magagaling sila sa akin. Hindi naman ako magaling maglaro ng chess. Chessero ka, Bimat. Pero minsan, kahit magagaling ang mga nakikita mo naglalaro, kung mga meron ka, nakikita mo yung magkabilaan na galaw nila or move nila, parang minsan sayang, napapasabi ka eh. Di ba lang doon sa ibang meron, hindi makatiis. Ito, itulak mo, ito yung move mo, di ba? May ganon. Oh, sige nga, sino rito yung mga marunong maglaro ng chess o nanonood sa chess? Di ba? Natitempt tayo ng ganon. Oh. Pero, kahit alam mo yung move ng kabila or alam mo yung move ng kalaban or defense ng kalaban, defense ng kabila, alinman ang mga nakita mong magandang dapat gawin ng isa or ng magkakalaban, wala tayong karapatan para sabihin, ito yung mas magandang move. Or wala rin tayong karapatan na husgahan silang dalawa na mali or hindi tama ang ginalaw nila or minove nila. Kasi tayo ay meron lang. In this case, mga kababayan, sino ang dapat may karapatan? Ang Senate at ang Korte Suprema. Yan. Yan, mga kababayan. So, yan yung analysis ko dito. At ang opinion ko, dapat antayin natin ang Korte Suprema. At sabi nga ng isa, mga kababayan, may nagsabi eh. Sino ba itong nagsabi? Ha? May nagsabi eh. Ayun, pangalan nito, itong si Makalintal, mga kababayan. Sabi ni Makalintal sa DZRH ata ito, no? Sabi niya, ayon sa lawyer na si Romy Makalintal, malabong maglabas ang Korte Suprema ng paglilinaw tungkol sa kinakailangang dalawang katlong boto or 2/3 sa impeachment trial ni pangalawang Pangulo Sara Duterte hanggat walang aktwal na kaso o kontrobersiyang na ihaharap sa korte. DZRH News, mga kababayan. Asa na ba yun? Nandito. Teka lang ha. Ito pa. Ay, nawala. DZRH News. Ayun, basta mga kababayan, si Romy Makalintal, may sinasabi siyang ganon. Hindi daw or malabong maglabas daw ang Korte Suprema ng paglilinaw tungkol sa kinakailangan dalawa or 2/3 na vote sa impeachment trial ni BP Sara hanggat walang aktwal na kaso o kontrobersiyang naihaharap sa korte. Ano na naman bakit mo siningit yung BMR? Ganito kasi yan, mga kababayan. Naalala nyo kay Senator Bato? Di ba? Itong kay Senator Bato ang pinaka-famous eh. Hindi di ba naglabas? Hindi nagdesisyon ang korte dahil nga sa wala silang jurisdiction or reframe. Bura, erase. Ang sinasabi dito ng korte, hindi muna sila nagdedesisyon sa petisyon ni Senator Bato. Kaya nga wala silang nilabas na TRO hanggang ngayon, di ba? Kaya si Senator Bato nagtago kasi yung Korte Suprema walang sinasabi, di ba? So, gayon man din ito, mga kababayan, dito kay BP Inday Sara, sabi ni Attorney Romy Makalintal, malabo o hindi maglalabas ang Korte Suprema ng isang desisyon hanggat wala pang aktwal na kaso or kontrobersiyang naharap sa korte. Ibig sabihin, lalo na kung wala pang ang nagpa-file ng kaso. Di ba? At hindi pa ito nagiging kontrobersy. Hindi makikialam ang korte. Parang katulad din nangyari kay Senator Alan at dito kay Campo ni Gatchalian. Di ba? Nung banggaan nila ng Senate President, hindi rin nakialam ang korte. Meron isa nakialam, yung Mima. Yung teacher nung taga Las Piñas ba yun? Ano nangyari?
Walang nangyari sa ano niya kasi wala siyang karapatan. So ngayon, ito, ano na lang ito mga kababayan, ano na lang natin ito, bonus clips na lang ito. Pagdating sa huli, ano nangyari? Ibig lang sabihin noon, sinabi ng korte, hoy, wala ka namang karapatan, di ka nasaktan dyan. Hindi naman ikaw ang iniwan ng jowa, bakit ikaw ang nag-iiyak? Diba? So, ganun din tayo. Kung mima lang tayo, yun nga, meron lang tayo, wala tayong pakialam. Hindi natin po pwede, wala tayong karapatan. Tama, hindi? Yun po yun ang sinasabi kong punto dito, mga kababayan. Lahat ng bagay ay laging nangangailangan ng jurisdiction or karapatan para ka magkaroon ng karapatan manghimasok or makialam. At tayo, bilang mga miron, mga kababayan, at nandito tayo sa ating channel, ay yan lang ang ating kayang gawin. Magmasid, magsuri, para malaman kung ano ang panig o ano ang punto ng magkabilang panig. At bahala na kayo, ang taong bayan, magdesisyon kung sino sa kanila ang mas may matimbang sa paningin ng batas o sa paningin nila. Yan po ang ating napag-usapan, mga kababayan. Maraming salamat. Napakahaba na pala ng ating vlog. Sana nakarating kayo dito sa dulo na ito. Anyway, may birada kami ngayon, mga kababayan. Kailangan ko nang umalis. Okay, maraming salamat. Kita tayo mamaya sa Birada Agila. Pero iwan ko muna sa inyo ito. Teka lang ha, magbibigay ako sa inyo ng muto. Gusto ko mag-iwan sa inyo ng muto na ganito, mga kababayan. Ang muto ng BMR, hindi namin hinihiling na paniwalaan ninyo ang bawat salita namin. Hinihiling namin na suriin ninyo ito kasama namin. Maraming salamat. Magkita tayo, mga mapanuring kababayan. Bye-bye!